Ito ang kwento eng isang 169 centimeter na miyembro eng Special Operations na nakatanggap ng mapanlait na pang-insulto mula sa isang babaeng sundalo eng US. Ito ang tala kung paano niya mag-isang winasak ang yabang ngang pinakamalalakas na Navy SEALs sa mundo at pinatahimik silang lahat. Bago panurin ang video, malaking tulong sa Luha TV kung magsusubscribe kayo at pipindutin ang like button. Ang matalas na salitang binitiwan ng blondeng babaeng Amerikanong instruktor ay umalingaw-ngaw sa hangin ng malawak at malinsangang indoor training facility. Narinig ko, ganyan daw lahat ng lalaki sa Pilipinas, pangungutya niya. Nakasuot ng swimsuit. Minamaliit ng kanyang mayabang na tingin ang lalaking Asyano na mas maliit sa kanyang ang isang buong ulo. Sa kanyang nga salita, isang alon ng mahinang pagtawa ang kumalat sa hanay ng mga dambuhalang Amerikanong Special Forces na nakapaligid sa kanila. Ang kanilang halahak ay tumama sa matataas na kisame at pader na lalong nakpaingay sa trainingan. Ang maliit na lalaking nakatayo sa gitna ng panunuya ay hindi umimik. Siya si Teniente Joaquin Reyes, mula sa Light Reaction Regiment, LRR ngang hukbong katihan ng Pilipinas. Ang kanyang mga mata ay malalim at tahimik, tulad ng tubig sa dambuhalang swimming pool sa kanyang harapan. Sa loob lamang ng wala pang 20 minuto, ang mayabang na babaeng instruktor na iyon ay makukumahok at sisigaw sa gitna mismo ngang tubig na iyon. At ang maliit na lalaking kanyang minaliit, na sinabi niyang hindi man lang gagana, ay lulutang ng payapa sa ibabaw ng tubig, na parabang siya mismo ang naging karagatan. Ang lahat ay nagsimula sa sandaling dumating si Teniente Reyes sa makabagong panahong Joint US-Philippine Maritime Training Facility. Matatagpuan sa malawak na daungan ng Subic Bay. Ang base militar na ito ay mayroong isa sa mga pinakamahusay na pasilidad sa mundo para sa maritime infiltration at counterterrorism training. Alas 6 ang umaga, isang lumang taksi ang huminto sa harap ng pangunahing tarangkahan ng base. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang lalaking nakasuot ng ordinaryong itim na training suit, taas 169 cm. Payat ang pangangatawan. Isang lalaking may di kapanipaniwalang katahimikan para sa kanyang edad na 29 siya si Joaquin Reyes. Sa kanyang kamay, isang lumang itim na duffel bag lang ang dala niya. Habang nakatinggala sa dambuhalang karatula, na nagsasabing Joint Maritime Special Warfare Training Center. Mas mukha siyang isang estudyanteng mag-enroll sa isang pampublikong swimming pool kaysa sa isang elite na sundalong ipinadala mula sa isa sa mga pinakamagagaling na unit sa Asya. Ang US Marina nagbabantay sa tarangkahan ay sinuri siya mula ulo hanggang paa at hindi napigilang mapangisi. Ang nga salitang elite mula sa Philippine Special Forces na lalahok sa Joint Training Program ay parang isang biro. Sa Loop eng Gusali, isang dambuhalang indoor training facility ang bumungat kay Reyes. 2 beses itong mas malaki kaysa sa isang Olympic-sized pool at may lalim na higit sa 5 metro. Kahit maaga pa, halos 30 Amerikanong sundalo na ang naginat habang nakasuot ng swimming trunks. Lahat sila ay dambuhala, na may taas na hindi bababa sa 185 cm. Mga sundalong itim na nagumapaw ang mga kalamnan, mga sundalong puti na may matatalas na tingin. Sa kanilang paglalakad, ang anyo ni Reyes ay tila isang batang naligaw sa pagitan ng mga higanta. Nang lumabas siya mula sa locker room na nakasuot ng swimming trunks, lumitaw ang kanyang payat ngunit siksik at pinong nga kalamnan. Ngunit kung ikukumpara sa mandambuhalang Amerikano sa paligid, hindi pa rin ito kapansin-napansin. Natakpuan siya ni Sergeant Marcus Titan Cole, isang Aprikano-Amerikanong sundalo na tila may taas na 195 cm. Sa kanyang dibdib, malinaw na nakatato ang simbolo ng Navy SEALs, ang trident. Hoy, pandak! Pangmatanda ang tubig dito. Mukhang naligaw ka. Tahimik na itinaas ni Reyes ang kanyang muha at tinitigan siya. Mahigit 25 cm ang tangkat ni Marcus sa kanya. Isa-isang nagsilapitan ang iba pang mga sundalong puti. Lahat ng tingin ay nakatuon kay Reyes,
na parang pinapanood ang isang kakaibang hayop sa zoo. Si Sergeant Kyle Viper Jensen, isang 187 centimeters na sundalong puti, ay umikot-ikot sa kanya habang nang-asar. Ito raw ang exchange soldier mula sa Philippine Special Operations Command. Totoo ba to? Ganito ba ang standard ng Special Forces ng Pilipinas? Isang malakas na tawanan ang sumabog sa mga Amerikanong sundalo. Isang tawang puno ang pahamak at hindi paniniwala. Sa sandaling iyon, isang babaeng blonde na may asul na mamata ang lumapit. Si Lieutenant Evelyn E. Foster, ang combat swimming expert instructor ng training center na ito. Sa edad na 27, may taas siyang 176 cm at isang katawang walang bahid ng taba. Nang makita niya si Reyes, napangisi siya. Tumayo si Evelyn sa harap ni Reyes at minata siya. Kahit babae, mas matangkat pa rin siya kay Reyes ng 7 cm. Ang cute mo naman, sabi niya habang tinatapik ang balikat ni Reyes na parang tinatrato ang isang maliit na tuta. Ang lilit talaga ng mga lalaking Asyano, ano? Lalo na raw ang mga Pilipino. Muling humagalpak magtawa ang mga sundalo sa paligid. Si Reyes ay nanatiling tahimik na nakatayo. Tanging ang kanyang mga kamay ang dahan-dahang kumiyom nang hindi niya namamalayan. Lumapit pa si Evelyn ng isang hakbang. Isang malisyosong ngiti ang lumitaw sa kanyang muha. Ganito lang ba ang kalidad ng Philippine Special Forces? Kung ikukumpara sa aming nga Navy SEALs. Pinutol niya ang kanyang salita at muling sinuri si Reyes mula ulo hanggang paa. Hindi, insulto na pala ang pagkumparahin pa. Sumingit si Marcus. Tama yan. Mas malakas pa yata ang babaeng instruktor namin kaysa sa kaibigan nating yan. Muling nakaroon ng tawanan. Ngunit si Reyes ay nanatiling tahimik, tulad ng malalim na karagatan. Hinawakan ni Evelyn ng daliri ang payat na braso ni Reyes. Anong magagawang braso na to? Ang kanyang tingin ay gumapang sa buong katawan ni Reyes. At sa kanya binitiwan ang pinakamasakit na salita. Kung matatalo mo ako, baka payagan pa kitang gumawa ngang anak sa akin. Pero, itayo mo muna yan. Tingnan natin kung gumagana pa ba. Sa isang iglap, tumigil ang lahat ng ingay sa trainingan. Lahat ng sundalo ay napahinto sa pahinga. Ang sinabi niya ay lumampas na sa linya ng isang biro. Ngunit si Reyes ay hindi pa rin nagsalita. Tanging ang kanyang tingin ang bahagyang lumalim. Hindi tumigil si Evelyn sa pang-udyo. Sabi nila, sa Pilipinas, maliit man daw na sili, pero maanghang. Sa sandaling iyon, isang matinis na pito ang narinig mula sa kabilang dulo ng trainingan. Lahat maktipon. Ang makapangyarihang boses ni Colonel Robert Ironthorne, ang pinunong training center, ay umalingaw-ngaw sa buong lugar. Ang veteranong sundalo, na nasa unang bahagi ng kanyang 50 ay tinipon ang lahat ng sundalo sa tabingang pool. Pumila sila ngang isang linya sa gilid ng pool. Si Reyes ay nakatayo sa pinakadulo. Ang pakakaiba ng niyang taas sa ibang masundalo ay kitang-kita. Para siyang isang estudyante sa high school na naipit sa pagitan ng mga matatanda. Bahagyang nagulat si Colonel Thorne nang makita si Reyes. Masyado siyang mukhang kaawa-awa para sa isang piling sundalo mula sa Philippine Special Operations Command. Pangalan, Teniente Reyes. Joaquin, marunong ka bang maging girls? Medyo po. Medyo utalang pagbikas ni Reyes. Kumunot ang nu ni Colonel Thorne. Lumapit si Evelyn sa koronel at bumulong. Koronel, mukhang hindi man lang marunong mag-Ingles ng mayos ang kaibigan nating yan. Possible po ba ang joint training? Nagpakita rin ng pag-alala si Colonel Thorne. Ngunit ito ay isang programang napagpasyahan na. Subukan na lang natin. Sumigaw siya sa masundalo. Ang unang pagsasanay ay Basic Swimming Endurance Test. 30 minuto ngang tuloy-tuloy na paglangoy pabalik-balik sa pool na ito. Ito ang pinakapangunahing pagsasanay ng isang SEAL. Lahat ng sundalo ay pumuesto sa starting line. Si Reyes ay nasa pagitan nila. Sa makabilang gilid niya ay magadambuhalang Amerikanong sundalo, at sa gitna ay isang maliit na lalaking Asyano.
Bulong ni Evelyn habang nakatingin kay Reyes, hindi yan tatagal ngang 10 minuto. Nang tumunok ang hudyat, sabay-sabay na tumalon sa tubig ang lahat ng sundalo. Isang malaking tilamsik ng tubig ang kumalat sa lahat ng direksyon. Ngunit isang kakaibang bagay ang nangyari. Salop ng tubig. Si Reyes ay tila ibang tao kumpara nung nasa lupa siya. Tahimik ngunit tiyak, na parang isang isda. Natural niyang hinawi ang agos ng tubig. Lumipas ang 5 minuto. Lumipas ang 10 minuto. Kahit lumipas ang 20 minuto, si Reyes ay patuloy pa ring tahimik na lumalangoy. Hindi man lang siya mukhang hinihingal. Sa halip, ang mga dambuhalang Amerikanong sundalo ang isa-isang nagpakita ngang pagod at nagsimulang kumapit sa gilid ng pool. Gaano man kalaki ang kanilang makalamnan, iba ang usapan pagdating sa tibay sa ilalim ng tubig. Nang lumipas ang 25 minuto, tanging si Reyes at ilang veteranong instruktor na lang ang nananatiling lumalangoy sa pool. Ang mukha ni Evelyn ay unti-anting nanigas. Si Reyes, na inaasahan niyang susuko sa loop ng ilang minuto, ang siyang may pinakamatatak na postura sa paglangoy. Nang sumapit ang 30 minuto, ang mga natira na lang ay si Reyes, si Marcus, at 2 veteranong instruktor. Ngunit si Marcus at ang mga instruktor ay halos hindi na makahingka at nagsisimula ng making makulo ang kanilang halaw. Sa kabilang banda, si Reyes ay nananatili sa kanyang orihinal na ritmo, na parang kasisimula pa lang lumangoy. Tumingin ng matalas si Colonel Thorne. Naramdaman niyang mayroong hindi pangkaraniwan. Ngunit si Evelyn ay hindi pa rin kumbinsido. Ano naman kung magaling siyang lumangoy? Ang totoong mahalaga ay iba. Abangan ko kung gaano kaawa-awa ang magiging itsurang ang maliit na Asyanong yan sa totong underwater combat training bukas. Pero hindi pa niya alam kung ano ang itinatago sa likod ng tahimik na mga matang iyon ni Reyes na nakatingin sa karagatan. Kinagabihan, si Reyes ay nag-iisang nakahiga sa isang kama sa sulok ng barracks. Ang ibang nga Amerikanong sundalo ay sama-samang naginuman ng beer at nagingay, ngunit hindi siya inimbitahan. O mas tamang sabihin, walang sinuman ang nakmamalasakit sa kanyang presensya. Para siyang isang taong hindi nakikita. Kinaumagahan, alas 7, nagsimula ang tunay na underwater training. Tinipon ni Colonel Thorne ang lahat ng sundalo sa harap ng pool. Ang pagsasanay ngayon ay ang pagpigil ng hininga sa ilalim ng tubig sa loop ng 5 minuto habang tinatamaan ang isang kunwaring target. Isa ito sa mga pangunahing kasanayan ng Navy SEALs. Umalingaw-ngaw ang mahigpit na boses ni Colonel Thorne. Ang paglangoy kahapon ay isang simpleng warm-up lamang. Ngayon ang simula ng tunay na pagsasanay, si Evelyn ang nanguna. Ngayong araw, siya ang magsisilbing pangunahing instruktor. Nayon sa kanyang titulong underwater combat expert, ang kanyang tindig ay kahanga-hanga. Ang target ay nasa lalim na 5 metro. Pigilin ang hininga, sumisit, tamaan ng wasto ang target, at muling umahon sa ibabaw. Walang takdang oras, ngunit titingnan natin ang inyong mga limitasyon. Ang kanyang tingin ay bahagyang tumigil kay Joaquin Reyes. Kung hindi mo kaya, maari kang sumuko ngayon pa lang. Bago ka pa mapahiya sa harap ng lahat, muling nakaroon ng mahinang tawanan sa pagitan ng mga Amerikanong sundalo. Si Reyes ay nanatiling walang emosyon at tahimik. Ang unang sumubok ay si Sergeant Marcus Titan Cole. Tumalon sa tubig ang dambuhalang Aprikano-Amerikano. Ang oras na ginugol niya para sumisit ng 5 metro, tamaan ang target at umahon ay 3 minuto at 10 segundo. Mahusay. Pumalakpak si Evelyn. Ang pangalawa ay si Sergeant Kyle Viper Jensen. Ang sundalong puti ay mahusay ding nagsagawa ng misyon. Ang kanyang record ay 3 minuto at 20 segundo. Sunod-sunod na sumubok ang iba pang mga sundalo. Lahat sila ay nagpakita ng kahangahangang kakayahan na nararapat sa isang Navy SEAL. Karaniwan nilang natapos ang misyon sa loob ng 4 na minuto. At dumating ang huling pagkakataon, kay Joaquin Reyes. Sige, oras na para sa ating espesyal na bisita, ang boses ni Evelyn ay may halong hayak na pangungutya.
Baka naman takot ka sa tubig. Muling humagalpa ng tawa ang masundalo. Tumayo si Reyes sa gilid ng pool. Ang kanyang maliit na pangangatawan ay lalong naging kawa-awa. Hindi tumigil sa pangudyok si Evelyn. Narinig ko, mas maliit daw ang lung capacity ngam nga asyano kaysa sa mga kanluranin. Totoo ba yon? Makakatagal ka kaya ngang 1 minuto? Sumingit si Marcus. Sa halip na sumagot, tinitigan ni Reyes ang ibabaw ng tubig. Ang malalim na asul na tubig ay naghihintay sa kanya, na parang isang matagal ng kaibigan. Dahan-dahan siyang huminga ng malalim. 1, 2, 3, at saka siya tumalon sa tubig. Kasabay ngang tunog ng pagbaksak, tumilamsik ang tubig. Ngunit pagkatapos pumasok ni Reyes, ang ibabaw ng tubig ay naging di pangkaraniwang tahimik kaagad. Nawala si Reyes sa ilalim ng tubig. Lahat ay nagsimulang mag-orasan gamit ang kanilang mga relo. Lumipas ang 1 minuto. Wala pa ring bakas ni Reyes. Siguro'y naghahanda na siyang tamaan ang target at umahon, isip ng mga sundalo. Lumipas ang 2 minuto. Ang ibabaw ngang tubig ay nanatiling tahimik. Lumipas ang 3 minuto. Ito na ang halos average na record ng mga Navy SEALs. Isang unisi ang gumuhit sa mukha ni Evelyn. Ano, hindi pa rin ba? Lumipas ang 4 minuto. Ito na ang limitasyon ng karamihan sa masundalo sa pagpigil ng hininga. Nagsimulang magbulungan ang mga Amerikano. Hoy! Anong ginagawa ng taong yon? Baka naman may nangyaring masama sa ilalim? Lumipas ang 5 minuto. Seryoso na ang mukhang lahat. Kahit para sa isang Navy SEAL, ang manatili sa ilalim ng tubig ng 5 minuto nang walang espesyal na kagamitan ay hindi madali. Hindi ba dapat natin siyang sagipin? Sabi ni Carl Jensen, na naghandang tumalon sa tubig. Sa sandaling iyon, kasabay ngang isang mahinang tunog, ang ulo ni Reyes ay dahan-dahang lumitaw sa ibabaw ngang tubig, na parang isang submarinong umaahon. Isang anyo na napaka-natural at payapa. Hindi man lang siya mukhang hinihingal. Lumangoy siya papunta sa gilid ng pool na hindi man lang nagbago ang kanyang pahinga. Tapos na po, mahinang sabi ni Reyes. Tiningnan ni Colonel Thorne ang kanyang stopwatch. 7 minuto at 30 segundo. Alos doble ang oras kumpara sa ibang mga Navy SEALs. Nawala ang lahat ng ingay sa trainingan. Isang katahimikan ang bumalot sa lugar. Inutusan ni Colonel Thorne na tingnan ang record ng underwater camera. Ang video na nakita nila ay mas nakakagulat pa. Pagkatapos tamaan ang target, si Reyes ay hindi agad umahon. Sa halip, nagtagal pa siya sa ilalim ng tubig, na parang naglalakat-lakat sa ilalim ng tubig, na parang isang taong nag-enjoy sa isang underwater stroll. Nanigas ang muka ni Evelyn. Imposible. May mali dito. Hindi siya makapaniwala. Ulitin mo. Hamon niya. Sambalang yan. Tahimik na tumango si Reyes. Sa pangalawang pagsubok, lahat ng sundalo ay pigil hiningang nakatuon sa bawat galaw niya. Muling nawala si Reyes sa ilalim ng tubig. 1 minuto. 2 minuto. 3 minuto. Lumipas ang oras. Sa pagkakataong ito, lumipas ang 8 minuto bago lumitaw si Reyes sa ibabaw ng tubig. Wala pa ring pagbabago sa kanyang pahinga. Sa katunayan, kahit mas matagal siyang nanatili sa ilalim, mas mukha pa siyang kampante. Nanlamig ang hangin sa tabi ng pool. Lahat ng sundalo ay nakatingin kay Reyes na may di makapaniwalang ekspresyon. Bulong ni Marcus, anong klaseng nilalang ang taong yan? Seryoso rin ang mukha ni Evelyn. Ngunit agad siyang umiling. Sige na, magaling siyang sumisit. Ano naman? Ang totoong labanan ay ibang usapan. Pilit pa rin niyang minaliit si Reyes. Pilit niyang iniisip na ang kakayahang magtagal sa ilalim ng tubig ay iba sa kakayahang lumaban sa totoong sitwasyon. Ngunit ang tingin ng ibang mga sundalo ay unti-unti nang nagbabago. Malinaw na mayroong hindi pangkaraniwan sa asyanong iyon. Seryoso ring nakatingin si Colonel Thorne kay Reyes.
Sa loob ng 30 taon niya sa militar, ngayon lang siya nakakita ng ganitong kakayahan sa pagsisit. Teniente Reyes, tanong ng koronel. Saan ka ba natutong sumisit ng propesyonal? Sa dagat po, maikling sagot ni Reyes. Saan sa dagat? Sa dagat po. Wala nang karagdagang paliwanag. Si Reyes ay nanatiling hindi nakukwento ngang marami tungkol sa kanyang sarili. Nainis na bumulong si Evelyn, anong espesyal sa dagat ng Pilipinas? Minalit pa rin niya si Reyes. Ngunit sa isang sulok ng kanyang isipan, isang di may paliwanag na kaba ang nagsimulang umusbong. Oras ng tanghalian. Kakaiba ang kapaligiran kahit sa kainan. Si Reyes ay nanatiling nag-iisa sa kanyang mesa. Ngunit ngayon, ang ibang masundalo ay hayagang umiwas sa kanya. Hindi ito pagwawalang bahala, kundi isang distansya na ibinibigay sa isang kakaibang nilalang. Lumapit si Evelyn sa mesa ni Reyes kasama ang ilang sundalo. Hoy, pandak. Medyo mahaling ka pala sa paksisit. Mayroong paring pahamak sa kanyang buses. Pero tulad ng sinabi ko, ang totoong mahalaga ay ang praktikal na laban. Bukas, magsisimula na ang full combat gear underwater combat training. Tingnan natin kung magiging kampante ka pa rin tulad ngayon. Tahimik lang na tumango si Reyes. Iniisip pa rin ni Evelyn na ang kakayahan ni Reyes ay swerte lamang o isang kakaibang talento sa pagsisit lamang. Kinabukasan, madaling araw, mas maagang gumising si Reyes kaysa sa ibang mga sundalo at tinitigan ang pool. Ang tahimik na ibabawng tubig ay sinisinagan ng liwanan ng bukang liwewe. Ang aga mo, isang boses ang narinig niya mula sa likuran. Lumingon si Reyes. Si Colonel Thorne pala. Hindi po ako makatulog ng mayos. Kinakabahan ka ba? Umiling si Reyes. Hindi po. Mahilig lang po ako sa tubig. Naisip ni Colonel Thorne na kakaiba ang ekspresyong mahilig sa tubig. 7:00. Muling nagdipon ang lahat ng sundalo. Ngayon ay armed underwater combat training. Isang pagsasanay na ginagaya ang totoong sitwasyon sa larangan ng digmaan. Humakbang si Evelyn sa harap. Ang kanyang mukha ay puno ng kumpiyansa. Sige. Ngayon, makikita ninyo ang tunay na pagsasanay ng isang Navy SEAL. Tumingin siya ng bahagya kay Reyes. Magsasagawa tayo ng one-on-one combat gamit ang training knife sa ilalim ng tubig. Ang layunin ay talunin o ineutralize ang kalaban. Isang kinakabahang bulungan ang kumalat sa masundalo. Ang armed underwater combat ay isa sa mga pinakamahirap na kasanayan sa pagsasanay ng Navy SEALs. Pipilit tayo ga magkakapareha para maglaban. At si Teniente Joaquin Reyes, tumingin ng diretso si Evelyn kay Reyes, ay makakasama ko para magpakita ng isang demonstrasyon. Sa isang iglap, lahat ng tingin sa trainingan ay nakatuon sa kanilang dalawa. Ang ibig sabihin nito ay si Evelyn mismo, ang instruktor, ang lalaban. Nagalalang sabi ni Marcus, Teniente, sigurado po ba kayo? Medyo kakaiba ang taong yan kahapon. Anong kakaiba? Dahil lang ba matagal siyang sumisit? Ngumisi si Evelyn. Ibang-iba ang totong laban. Imposibleng may karanasan sa pakikipaglaban sa ilalim ng tubig ang taong yan. Minalit pa rin niya si Reyes. Ang pagkumpara sa kanyang sarili, isang ekspertong instruktor, sa isang payat na Asyano ay katawa-tawa. Isinuot nilang dalawa ang combat gear sa ibabaw ng kanilang swimsuit. Isang underwater training knife at konting protective gear. Ang itsura ni Evelyn na nakasuot ng gear ay kahanga-hanga. Ang kanyang 176 cm na siksik na katawan ay kitang-kita pa rin. Ang kanyang makalamnan sa tiyan at balikat ay nagpapatunay ng kanyang profesionalismo. Sa kabilang banda, si Reyes ay nanatiling mukhang maliit at kawa-awa. Mas lalo siyang naging hindi kapansin-pansin nang isuot ang gear. Handa ka na ba? Mapanghamong tanong ni Evelyn. Kung takot ka, pwede ka nang sumuko ngayon. Tahimik na umiling si Reyes. Pumasok sila sa pool. Ang lalim ngang lugar kung saan gaganapin ang pagsasanay ay 3 metro, sapat na malalim.
Sa hudyat ni Colonel Thorne, sabay silang sumisid sa ilalim ng tubig. Sa simula pa lang, agresibong sumugot si Evelyn. Ang pundasyon ng underwater combat ay ang unang pag-atake at mabilis na pagkontrol. Plano niyang gamitin ang kanyang lakas at bilis para agad natalunin si Reyes. Ngunit isang di kapani-paniwalang bagay ang nangyari. Si Reyes ay umiwas sa atake ni Evelyn na parang isang igat o isang lumba-lumba. Walang puwersa. Natural niyang inikot ang kanyang katawan kasabay ng agos ng tubig. Ano? Inis na sabi ni Evelyn at muling sumubok umatake. Sa pagkakataong ito, mas mabilis at mas tumpak ang kanyang gala. Ang kanyang kutsilyo ay tumama patungo sa tiyan ni Reyes. Ngunit wala na ron si Reyes. Na parang natunaw sa tubig. Nawala siya at muling lumitaw sa isang di inaasahang direksyon. Ang nga sundalong nanonot sa ibabaw ng tubig ay nagsimulang magbulungan. Ano yon? Hindi galaw ng tao yon. Si Evelyn ay unti-unti nang natataranta. Ilang dosenang Navy SEALs na ang nakasama niya sa underwater training, ngunit ngayon lang siya nakaharap ng ganitong kalaban. Lalo niyang pinabilis ang pag-atake gamit ang kutsilyo. Ngunit hindi man lang niya nadaplisan si Reyes. Sa halip, tila nababasa ni Reyes ang lahat ng kanyang galaw. Na parang isang nilalang na isinilang sa ilalim ng tubig, malaya siyang gumalaw. Lumipas ang 2 minuto. Nagsimulang humingal si Evelyn. Ang matinding pakilos sa ilalim ng tubig ay mabilis na umubos ng oksigen. Lumipas ang 3 minuto, ang kanyang galaw ay kitang-kita ng bumagal. Sa kabilang banda, si Reyes ay nanatiling kampante. Wala man lang siyang bakasang pagod. Nang lumipas ang 4 na minuto, si Evelyn ang unang umahon sa ibabaw ng tubig. Ha! 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 Hinawakan niya ang gilid ng pool habang humihingal. Saglit, pahinga. Hirap niyang sabi. Ngunit si Reyes ay nasa ilalim pa rin ng tubig. Wala man lang siyang balak umahon. Pagkatapos umahon ni Evelyn, lumipas pa ang 5 minuto bago dahan-dahang lumitaw si Reyes sa ibabaw ng tubig. Wala pa ring pagbabago sa kanyang pahinga. Isang kumpletong katahimikan ang bumalot sa trainingan. Hindi makapagsalita si Colonel Thorne. Sa loob ng 30 taon niyang karanasan sa militar, ngayon lang siya nakakita ng ganitong underwater maneuvering ability. Bulong ni Marcus, tao ba yan? Ang ibang mga sundalo ay may di makapaniwalang ekspresyon din. Si Evelyn, ang ekspertong instruktor, ay pinaglaruan lamang na parang isang bata sa underwater combat. Si Evelyn ay humihingal sa gilid ng pool habang masamang nakatingin kay Reyes. Ang kanyang pagkatao ay malubhang nasugatan. Isa pa, pilit niyang sabi habang bumabangon. Hindi pa tayo nagsisimula. Ngunit pinigilan siya ni Colonel Thorne. Tama na, Teniente Foster. Hanggang dito na lang tayo ngayon. Namula sa kahihiyan ang mukha ni Evelyn. Ang kanyang pagkatao bilang isang ekspertong instruktor ay nadurog. Ano po ba talaga ang pagkatao ng taong yan? Maingat na tanong ni Carl Jensen. Umahon si Reyes mula sa tubig at tahimik na inalis ang kanyang gear. Wala pa rin siyang sinasabi. Lumapit si Colonel Thorne kay Reyes. Teniente Reyes, saan mo natutunan ang ganyang makasanayan? Sa tubig po, maikli pa ring sagot niya. Saan sa tubig? Sa dagat. Po. Wala nang karagdagang paliwanag. Oras ng tanghalian. Ang kapaligiran sa kainan ay tuluyan ng nagbago. Ang tingin ng masundalo kay Reyes ay hindi na pagamak, kundi pagalang, pag-usisa, at kaunting takot. Si Evelyn ay nag-isang nakaupo sa isang sulok, nadurog ang pagkatao, maingat na lumapit si Marcus kay Reyes. Toto bang galing ka sa Pilipinas? Tumango si Reyes. Kung gayon, lahat bang sundalo sa Pilipinas ay nagsasanay tulad mo? Hindi ko po masasabi. Malabo ang sagot ni Reyes. Nagpatuloy ang bulungan sa pagitan ng mga sundalo. Malinaw na hindi siya isang ordinaryong sundalo. Ngunit ang pagkatao ni Reyes ay nananatiling isang misteryo. Isang bagay lang ang sigurado.
Wala nang sinuman ang maglalakas loop na tawagin siyang pandak at maliitin siya. Pagkatapos ng araw na iyon ng underwater combat training, isang dinakikitang bigat ang bumalot sa himpapawid ng trainingan. Nawala ang hayak na pangungutya at pahamak kay Joaquin Reyes. Ang nga dambuhalang sundalo tulad nina Marcus at Kyle ay umiwas ng tingin o pilit na tumitingin sa ibang direksyon kapag nakakasalubong siya. Ang nawalang pagamak ay napalitan ng pag-ingat sa isang di may paliwanag na nilalang at isang hindi komportableng katahimikan na dulot ng pagkabasak ng kanilang sariling yabang. Si Reyes ay nanatiling mag-isa, o mas tamang sabihin, mas lalo siyang naging lubos na nakahiwalay. Kung dati ay dahil sa pagwawalang bahala ang kanyang pag-isa, ngayon ay dahil na ito sa linya na sila mismo ang gumuhit. Kahit sa kainan, walang umupo sa loop-eng ilang metrong radius mula sa kanyang mesa. Para bang iba ang hangin na kanyang dala. Ang nga Amerikanong sundalo ay nagsama-sama at nagbulungan. Sino ba talaga siya? Hindi yon training, mahikayon. Gumagamit kaya siya ngang kung anong lihim na sining ngang Asyano? Mga haka-haka lang ang lumilipat. Ang pinakanalilito sa lahat ay, si Teniente Evelyn E. Foster. Paulit-ulit niyang ninamnam ang mapait na pakatalo noong araw na iyon. Ang kanyang pakatao bilang isang ekspertong instruktor ay durok na durok. Ilang beses siyang bumisita sa training pool ng mag-isa sa hating gabi. Sa malamig na tubig, sinubukan niyang gayahin ang manggagalaw ni Reyes na parang igat, ngunit imposible. Hindi ito usapin ng simpleng teknik. Si Reyes ay hindi gumagamit ng tubig. Siya ay nagiging isa sa tubig. Habang sinusubukan niyang itulak ang tubig para sumulong, si Reyes ay hinahayaan ang tubig na magtulak sa kanya. Paano? Napasigaw siya habang hinahampas ang tubig. Ang lahat ng underwater combat techniques na pinahirapan niya sa loob ng maraming taon sa Navy SEALs ay naging parang laro ang bata sa harap ng maliit na lalaking iyon. Nabalot siya ng maghahalong damdamin ng galit at pagkamangha. Ayaw niyang aminin, ngunit wala siyang pagpipilian kundi aminin ito. Lumipas ang panahon at papalapit na ang huling linggo ng joint training. Sa mga sumunod na pagsasanay tulad nega underwater shooting, obstacle course, at stealth, si Reza ay laging tahimik at perpektong nagsasagawa nega misyon. Hindi siya nagmamadaling makuha ang pinakamataas na record, ngunit ang kanyang nga resulta ay laging nasa pinakamataas na antas o sa isang antas na nagpapawalang bisa sa sistemang pagsukat. Gumagalaw siya ng may katumpakan at kahusayan na parang isang makina, at sa buong proseso, hindi siya nagpakita ng anumang emosyon. Pinagmamasdan din ni Colonel Robert Thorne ang kakaibang opisyal na Pilipino na ito. Pagkatapos ng underwater combat noong araw na iyon, agad siyang nakipag-ugnayan sa kanyang katapat sa Armed Forces of the Philippines, AFP. Sa pamamagitan ng isang secure na linya, humingi siyang dagang impormasyon tungkol kay Joaquin Reyes. Ngunit ang natanggap niyang tugon ay napaka-formal at magalang na pagtanggi. Coronel Thorne, si Teniente Reyes ay isa sa aming pinakamahalagang yaman sa LRR. Naniniwala kami na ang exchange training na ito ay malaki ang may tutulong sa pagkakaibigan at pagunlad ng taktika ng ating dalawang bansa. Mangyaring pagkatiwalaan ninyo siya. Pagkatiwalaan? Mapait na napangiti si Colonel Thorne. Bago pa man ang tiwala, hindi niya man lang alam kung sino o ano ang kanyang kaharap. Ang opisyal na personnel file ni Reyes ay napakalinis. Pinakamataas na grado sa lahat nega kurso nega pagsasanay. Ngunit wala man lang nakatalang karanasan sa labanan o deployment. Para bang may sadyang nagburang lahat ng tala. Ang file ay kakaibang manipis. Ito ay maaring isang pahiwatig na siya ay nagsagawa ngang mamisyon na mas mapanganib pa kaysa sa inaakala. Naramdaman ni Thorne na ang layunin ng exchange training na ito ay hindi lamang simpleng pagpapalakas ng pagkakaibigan. At sa wakas, dumating ang araw ng huling komprehensibong pagsasanay. Madaling araw, alas 5, lahat ng kalahok ay naktipon sa briefing room. Isang mabigat na tensyon ang bumalot sa hangin. Tumayo si Colonel Thorne sa podium, at isang satellite map ng baybayin sa timog ang lumitaw sa malaking screen. Mga Ginu,
Ngayon ay ipapaliwanag ko ang huling komprehensibong pagsasanay, Operation Trident Fury. Mababa at mabigat ang boses ng koronel. Ang sitwasyon ay ganito. Isang kunwaring grupo ngang terorista ang sumakop sa isang malaking, hindi na ginagamit na oil rig na matatakpuan ilang dosenang kilometro sa timog kanluran. Ang larawan ng dambuhalang istruktura sa gitna ng dagat ay lumitaw sa screen. Isang bakal na kuta na nakatayo sa ibabaw ng dagat. Ang grupo NG terorista ay binubuo NG 12 miyembro NG 18 ekspertong opposing force, OPFOR, at sila ay armado. Bukod dito, hawak nila bilang hostadyang sibilyang maintenance personnel. Ang inyong misyon ay tatlo. Una, pumasok sa pasilidad. Pangalawa, iligtas ng ligtas ang lahat ng hostage. Pangatlo, talunin ang lahat ng terorista at bawin ang pasilidad. Tumingin ng matalas ang makalahok. Hindi ito isang simpleng pagsubok ngang lakas. Kailangan nilang gamitin ang lahat ng kanilang natutunan. Isang sitwasyong parang toto. Para sa misyon, hahatiin natin kayo sa tatlong team. Tiningnan ni Thorn ang listahan. Alpha Team, pinuno si Sergeant Marcus Titan Cole. Kasama sina Sergeant Kyle Viper Jensen, at 4 na iba pa. Sir, sigaw ni Marcus. Sila ang pinakamagagaling na miyembro, Navy SEALs. Ang pinakamalakas na team. Bravo Team, pinuno si Lieutenant Evelyn F. Foster, kasama ang 5 miyembro. Sumaludo si Evelyn. Ang kanyang team ay binubuo rin ng mga instruktor at mga sundalong may matataas na grado. Isang malakas na puwersa. At Charlie Team. Lahat ng tingin ay napunta sa bibig ni Colonel Thorn. Ang pagtatalaga sa Charlie Team ay maring magbago sa takbo ng misyon. Pinuno. Si Teniente Joaquin Reyes. Isang katahimikan ang bumalot sa briefing room. Nahintay ang lahat sa mapangalan ng iba pang miyembro ng team na susunod sa pangalan ni Reyes. Ngunit isinara ni Colonel Thorn ang folder. Hanggang doon lang. Ha? Hindi napigilan ni Marcus na maktanong. Coronel, nakakamali po ba akong dina? Isa lang po si Teniente Reyes sa Charlie Team. Tama, ang Charlie Team ay isang one-man element. Biglang nagingay ang briefing room. Ano? Kababaliwan yan. Mag-isang papasukin sa bakal na kastilyong yon? Nagbibiro ba kayo? Biglang tumayo si Marcus at sumiga. Coronel, hindi ito training. Ito ay isang suicide mission. Gaano man siya kagaling, ang pagpapadala sa kanya ng mag-isa laban sa 12 armadong OPFOR sa isang kuta ay. Sumingit din si Kyle Jensen. Anong parusa ito? O gusto niyo lang siyang ipahiya? Kung gusto ninyong makita ang pandak na yon na mapahiya sa harap namin, umupo ka, Sergeant Jensen. Sigaw ni Colonel Thorn na parang kulo. Sa sandaling iyon, tahimik na tumayo si Evelyn mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay namumula sa isang emosyon na hindi malaman kung galit o awa. Coronel, tutol din po ako sa desisyong ito. Lahat ng tingin ay napunta sa kanya. Nagulat ang lahat na ang taong pinakanang insulto kay Reyes ay siya pang tumututol. Hindi ito makatwiran. Anuman ang kakayahan ni Teniente Reyes, ang pag-utos sa kanya na harapin ang 12 armadong kaway sa isang komplikadong istruktura ng mag-isa ay hindi isang patas na pagsusuri. Ito ay parang sadyang paglalagay sa kanya sa isang sitwasyon kung saan tiyak siyang mabibigo. Hindi niya sinusubukang protektahan si Reyes. Marahil ay para sa kanyang sariling yabang. Kung ang taong tumalo sa kanya ay tatanggap ng isang katawa-tawa at hindi patas na misyon at natural na mabibigo, ano na lang ang magiging? Tingin niya sa kanyang sarili na hindi man lang siya natalo? Tahimik na pinakinggan ni Colonel Thorn ang sinabi ni Evelyn. At saka niya ibinaling ang kanyang tingin sa sentro ng lahat ng kaguluhan, si Joaquin Reyes. Mula simula hanggang wakas, hindi man lang siya kumurap at tahimik na nakatingin sa podyum. Teniente Reyes, tanong ng koronel. Narinig mo ang protesta ni Teniente Foster. Bibigyan kita ng pagpipilian. Kung gusto mo,
Maari kang sumama sa Bravo team at magsagawa ngisyon sa ilalim ng pamumuno ni Teniente Foster. Lahat ng pahinga sa briefing room ay huminto. Ang lahat ay nakasalalay na sa sagot ni Reyes. Isang mahabang katahimikan ang naganap. Dahan-dahang itinaas ni Reyes ang kanyang muka. Ang kanyang malalim at tahimik na mga mata ay tumitik kay Colonel Thorne. Ayos lang po, ang kanyang mababa ngunit malinaw na boses ay umalingaw-ngaw sa briefing room. Kaya ko nang mag-isa. Sa sandaling iyon, hindi napigilan ni Marcus ang pagkabigla, at naramdaman ni Evelyn ang isang malamig na pag-asa na nawawala. Hindi iyon kumpiyansa. Iyon ay isang bagay na nasa ibang antas na hindi niya maintindihan. Ang oras ng pagsisimula ng pagsasanay ay madaling araw kinabukasan. Isang madilim na gabi na walang liwanag ng buwan. Ang karagatan sa timog ay nalunot sa kadilimang parang tinta, at ang malamig na hangin ng dagat ay medyo malakas. Ang daungan kung saan sila naghahanda ay puno ng pagmamadali at tensyon. Ang Alpha Team at Bravo Team ay naka-full combat gear. Mga ballistic helmet na may night vision goggles, body armor, mga submachine gun na may silencer. Iba't ibang uri ng pampasabog at kagamitan sa komunikasyon. Ang kanilang anyo ay sapat na para magbigay ng takot. Ang dalawang high-speed combat boat, na may 6 na miyembro bawat isa, ay handa na. Binigyan ni Marcos ang kanyang mga miyembro ang huling briefing. Tayo ang nasa harapan. Papasok tayo ng mabilis at maingay sa pamamagitan ng hagdan sa timog. Ang layunin ay ituon ang atensyon ng OPFOR sa atin. Pinayuhan din ni Evelyn ang kanyang Bravo team. Habang gumagawa ng ingay ang Alpha, akyat tayo sa medyo hindi gaanong binabantayang pipeline sa kanluran. Tahimik at mabilis na pagpasok ang prioridad. Ang kanilang plano ay ang tipikal na paraan ng Navy SEALs. Ang paggamit ng napakalaking firepower at bilis para sa isang shock and awe na taktika. At sa pinakamadilim na sulok ng abalang daungan, nakatayo ang Charlie Team, si Joaquin Reyes. Ang kanyang kagamitan ay di kapanipaniwalang simple. Wala man lang siyang suot na helmet o body armor. Sa ibabaong kanyang itim na wetsuit na hapit sa katawan, isang harness na may kaunting kagamitan, at isang safety belt lang ang naroon. Sa kanyang likod, isang closed-circuit rebreather na hindi gumagawa ng mga bula, at sa kanyang baywang, isang maliit na waterproof pouch, isang training rubber knife, at isang training handgun lang ang dala niya. Hindi siya nakikipag-usap kaninuman at tahimik na sinusuri ang kanyang nga kagamitan. Walang isang segundong nasayang o isang sandalingang pag-alinlangan sa kanyang nga galaw. Para siyang isang makinang nagsasagawa ang isang gawain na ginawa na niya ng daan-daang beses. Tiningnan siya ni Evelyn ng ilang sandali bago sumakay sa kanyang bangka. Hindi ka panipaniwala na iyon ang anyo ng isang taong haharap sa isang dambuhalang bakal na kuta. Sa isang manipis na wetsuit, haharapin niya ang madilim na dagat sa gabi at 12 armadong kaaway. Inaasahan na lang niya na nababaliw na siya sa sobrang yabang. Lahat ng team, handa na para sa deployment. Umalingaw-ngaw ang boses ni Colonel Thorne sa radyo. Simulan ang operasyon. Broom, ang dalawang combat boat ay umungol at hinawi ang may team na alon. Ang Alpha at Bravo team ay mabilis na nawala sa kadiliman. Hindi namalayan ni Evelyn na lumingon siya at tiningnan ang daungan kung nasaan si Reyes. Ngunit wala ng tauron. Para bang hindi siya kailanman umiral. Si Reyes ay nawala sa kadiliman ng walang anumang tunog. Hindi man lang nila narinig ang tunog ng kanyang pagtalon sa tubig. Samantala, ang command center sa loob ng base ay maliwanag dahil sa 12-12 ng mga monitor. Si Colonel Thorne at ang mga instructor ay nanonood ng sitwasyon sa real-time. Mga CCTV camera na naka-install sa oil rig, mga thermal imaging video mula sa mga drone, at mga helmet cam video mula sa Alpha at Bravo team ay makakasamang ipinapakita. 20 minuto pagkatapos magsimula ang operasyon. Alpha team, papalapit na sa target. Ang bangka ng Alpha Team ay papalapit na sa dambuhalang bakal na pundasyon ng oil rig. Mabilis na umakyat si Marcus at ang kanyang nga miyembro sa hagdan. Rat-tat-tat,
Sa sandaling tumapak sila sa lower deck, isang malakas na putukan mula sa manak abang na offer ang sumalubong sa kanila. Mablangkong bala, ngunit ang tunok at pakiramdam ay parang totu. Dun! Dun! Moktago! Sa siho ni Marcos, akat na humanti na putok ang Alpha Team at naktaho sa likod ng makamalalaking istruktura. Ang timok na bahagi ng oil rig ay naging isang maingay na larangan ng digmaan. Bravo Team! Nagsisimula ng pumasok. Sa parehong oras, ang Bravo Team na pinamumunuan ni Evelyn ay papalapit sa pipeline sa kanlurang bahagi. Dahil sa ingay na ginawa ng Alpha Team, medyo tahimik silang nakakakyat sa vertical pipe gamit ang climbing gear. Ngunit natakpuan din sila ng manakpapatrolyang off-for sa middle deck at nagsimula ang isang maliit na labanan. Ang command center ay puno ng kaguluhan. Alpha, sa kanan. Kaaway sa kanan. Bravo, may labanan sa ikalawang palapak. Kailangan ngang suporta. Isang oras ang lumipas. Ang Alpha at Bravo team, sa kabila ng malaking pinsala, ay nagawang makuha ang bahagi ng lower at middle deck. Ngunit hindi man lang sila makapasok sa Central Control Room at sa upper residential area kung saan pinaniniwala ang naroon ang nga hostage. Ang paglaban ng OPFOR ay mas matindi kaysa sa inaasahan. Sa sandaling iyon, isang operator sa command center ang nagulat kay Thorn. Coronel, wala po tayong natatanggap na signal mula sa Charlie team. Maaring nawala ang kanyang tracking device o nabigo na siya sa misyon. Seryoso ang mukha ni Colonel Thorn habang nakatingin sa monitor. Sa huli, hindi niya kinaya. Si Evelyn, na humihingal sa likod ng isang pipe, ay paminsan-minsan ding tumitingin sa madilim na dagat at nag-iisip. Namatay kaya siya sa pagkahulog sa dagat? O nahuli na siya? Isang pait ang kanyang naramdaman. 1 oras at 45 minuto pagkatapos magsimula ang operasyon. Ang Alpha at Bravo team ay nagsasama-sama para maglagay ng tsempat sa pangunahing pinto papunta sa Central Control Room. 3, 2, 1. Teka, isang operator sa command center ang sumigaw na parang natatakot. Coronel, Sam 14, Bravo camera. Ano? Yon. Ang tingin ni Colonel Tornay napunta sa video NA 14, Bravo camera. Iyon ay sa loob mismo NA Central Control Room, ang pusong oil rig. Ang huling destinasyon kung saan naroon ang mga hostage. Dun, ang leader ng kunwaring terorista at ang kanyang 2 tauhan ay nakahandusay sa sahig. Ang makasensor sa kanilang combat suite ay kumikislap ng pulang ilaw na nangahulugang patay na sila. At ang makamanikin na nagsisilbing hostaga ay mayos na nakatipon-tipon sa isang sulok. Paano? Sa sandaling iyon, isang anino ang pumasok sa frame. Nakasuot siya ngang combat suit ng OPFOR. Ngunit nang alisin niya ang kanyang helmet, isang pamilyar na muka ang lumitaw. Si Joaquin Reyes. Ang mas nakakagulat ay ang kanyang anyo ay perpektong tuyo, na hindi kapanipaniwalang para sa isang taong kalalangoy lang ng ilang dosenang kilometro sa madilim na dagat. Wala man lang isang hiblangang basang buhok. Si Reyes, na parang isang empleyadong pumasok sa kanyang opisina, ay kalmadong naglakad papunta sa Central Control Panel. Nagulat ang ma-operator ni Thorn. In-unlock niya ang docking system. Paano niya nalaman ang administrator code? Ilang beses na pinindot ni Reyes ang keyboard. At kasabay ng isang maingay na sirena, ang lahat ng ilaw sa oil rig ay naging berde. At sa pamamagitan ng speaker system ng buong pasilidad, isang nakarecord na boses ng makina ang umalingaw-ngaw. Pagsasanay, tapos na. Pagsasanay, tapos na. Sina Marcos at Evelyn, na malapit ng pasabugin ang pangunahing pinto, ay natigilan. Ano? Sinong nagtapos ang pagsasanay? Sigaw ni Evelyn sa mikroponong kanyang helmet. Komen, dito si Bravo Leader. Hindi kami humiling na tapusin ang pagsasanay. Nakikipaglaban pa kami. Anong nangyayari? Sa command center, si Colonel Thorn ay nakahawak sa mikropono habang nakatingin sa imahe ni Reyes sa monitor.
hindi makapagsalita. Hindi niya maintindihan ang kanyang nakikita. Naglakad si Reyes papunta sa internal camera NG control room. Tinitigan niya ang lente at tahimik na nagsalita. Ang kanyang boses ay malinaw na narinig sa mga speaker ng command center. Nagulat po. Charlie Team, Teniente Joaquin Reyes. Pagliligtas ng hostage at pagguha ng target. Kumpleto na. Misyon, natapos na. Ang loob ng transport helicopter na pabalik sa base sa paglubog ng araw ay kasing tahimik ng isang sementeryo. Ang mga miyembro ng Alpha at Bravo team ay pagod na pagod at nanginginig sa kahihiyan. Pagkatapos ng higit sa 2 oras ng labanan at malaking pinsala, sa sandaling malapit na nilang buksan ang isang pinto, natapos ang pagsasanay. Ang haringang kastilyong pinahirapan nilang kunin ay matagal nang nakaupo sa kanyang trono. Sa tapat nila, nakaupo si Reyes. Na-hijack niya ang helicopter ng OPFOR at unang bumalik sa base, at ngayon ay kasama na nila para sa debriefing. Wala pa ring bakas ng emosyon sa kanyang muka habang pinakmamasdan ang paglubog ng araw sa bintana. Ang katahimikang iyon ay lalong nagpatindi sa kanilang pakiramdam ng pagkatalo. Ang briefing room ay nababalot ng isang hindi pangkaraniwang bigat na katahimikan. Lahat ng kalahok, instruktor, at si Colonel Thorne ay nakaupo. Sina Evelyn, Marcus, at Kyle ay nakaupo sa harap, ang kanilang mga muka ay malamig at matigas habang nakatingin sa screen. Ngayon, sisimulan natin ang debriefing ng operation. Trident Fury. May bakas ng pagod sa boses ni Colonel Thorne. Una, ang Alpha at Bravo team. Sa screen, ipinakita ang mga video mula sa kanilang mga helmet cam. Maingay na putukan, magulong sigawan, ngaston grenade na sumasabog. Malinaw na isang matinding labanan, ngunit ito rin ang eksaktong patibong na inihanda ang OPFOR na kanilang pinasok. Ito ay maingay, predictable, at eksakto, ang uri ng labanan na gusto ng kawe. Matapang kayo, ngunit hindi mahusay. Ang resulta ay kalunos-lunos. Kinagat nina Marcus at Evelyn ang kanilang mga labi. Ngayon, ang Charlie team. Lumipat si Colonel Thorne. Sa screen, isang itim na larawan na may nakasulat na NO signal ang lumitaw. Sa loob ng 1 oras at 47 minuto mula nang magsimula ang operasyon, si Teniente Reyes ay isang perpektong multo. Nawala namin siya ng tuluyan. At sa kaniya ipinalabas ang isa pang video. Ito ay mula sa isang deep-sea camera na nakatutok sa dambuhalang pundasyon ng oil rig sa ilalim ng tubig. Isang video na kahit ang OPFOR ay nakalimutan na. Ito ang infiltration route ng Charlie team. Nang mag-zoom in ang kamera, isang maliit na butas na may diametrong 50 cm ang nakita sa gilid ng dambuhalang pundasyon, 10 metro sa ilalim ng tubig. Ito ay isang discharge pipe ng isang matagal ng saradong ballast tank. Hindi man lang natin ito isinasaalang-alang bilang isang posibleng ruta. Ang pasukan ay sarado ngang isang kinakalawang na rehas, at kahit na mabuksan, ang makitid na tubo na ito ay tumatakbo ng pahalang ng higit sa 300 metro papunta sa isang tuyong maintenance tunnel sa loob. Mga pigil na hininga at mura ang narinig sa buong briefing room. Impossible. Dumaan siya diyan? Sa makitit na tubong yon, 300 metro? Ang pahinga niya, paano niya ginawa yon? Hindi pwedeng dalhin ang rebreather diyan. Tumingin si Colonel Thorne kay Reyes. Teniente Reyes, ipaliwanag mo. Tumayo si Reyes. Nagulat po. Malaki po masyado ang rebreather para dumaan sa tubo. Ano? Tinanggal ko po ang rebreather. Inilagay sa isang waterproof bag. At hinila. Ang loop ng tubo ay hindi po lubusang puno ng tubig. May kaunting hangin sa itaas. Ngunit posibleng may lason na gas, kaya hindi po pwedeng huminga. Kung gayon, paano? Bago po sumisit, huminga po ako ng malalim. Pinigilan ko po ang aking pahinga ng halos 15 minuto hanggang sa makalampas sa unang ventilation shaft. 15 minuto. Halos mahimatay si Evelyn.
Hindi iyong sakop NG kakayahan ng tao. Pagpasok sa maintenance tunnel, nagpalipo ako NG uniform na opfor. Na-neutralize ko po ang isang nagpapatrolyang gwardiya, kinuha ang kanyang armas, radyo, at keycard. Pagkatapos, biglang tumayo si Marcus at sumiga. Teka, na-neutralis, at nagpalit? Yon lang? Habang abala ang 12 kawe? Naglakad-lakad ka lang na parang multo? Tinitigan ni Reyes si Marcus. Ang pinakamahusay na laban ay ang laban na hindi nangyari, Sargento. Sa kanyang kalmadong sagot, natigilan si Marcus. Lahat po ngo-4 ay nakatuon sa putukan sa labas. Naglakat lang po ako na parang isang maintenance worker o official. Sa kanilang mga mata, hindi po ako banta. Hanggang sa makarating ako sa central control, ginamit niya ang internal maintenance communication line para mag-trigger ng isang gas leak alarm sa kabilang bahagi ng deck. Habang tumatakbo ang pangunahing puwersa na nagbabantay sa control room papunta ron, mabilis niyang na-neutralize ang manatirang tauhan at kinuha ang kontrol. Lahat ng iyon ay nangyari sa loob lamang ng ilang minuto. Naramdaman ni Evelyn na para siyang isang tanga na nakipaglaban ng higit sa 2 oras. Nanginginig ang kanyang boses nang magtanong, hindi ito kahusayan. Ito ay nasa ibang antas. Koronel? Sumigaw siya habang tumatayo. Hindi ko na po kaya ito. Hindi patas ang pagsasanay na ito. Ang taong iyan. Hindi siya isang sundalo. Natulad ng, alam natin. Sino? Sino ba talaga siya? Lahat ng tingin sa briefing room ay napunta kay Reyes. Malalim na bumuntong hininga si Colonel Thorne. Pagkatapos bumalik ni Reyes, ginamit niya ang lahat ng kanyang koneksyon para pilitin ang AFP General Headquarters na magbigay ng impormasyon. At sa wakas, nakuha niya ang kaunting impormasyon. Teniente Reyes, mukhang oras na para ikaw mismo ang magpakilala. Ang impormasyon ko ay hindi sapat. Dahan-dahang lumakat si Reyes sa gitna ng briefing room. Tiningnan niya isa-isa ang mga Amerikanong sundalo na kanina lang ay minamaliit siya. At saka siya nagsalita ng malinaw. Ako si Teniente Joaquin Reyes. Inayos niya ang kanyang postura. Ng Light Reaction Regiment, LRR, Special Operations Command, Armed Forces of the Philippines, LRR. Ang mga mukha nung ilang intelligence instructor na nakarinig ng panggalan ay namutla. Light Reaction Regiment o LRR, isang panggalang hindi pamilyar sa mga Navy SEALs, ngunit para sa mga nakakalam ng bigat nito, ito ay isang malaking sorpresa. Bulong ni Evelyn. Teka, ang LRR ay isang counter-terrorism unit. Hindi ba? Hostage Rescue Specialists? Opo. Sagot ni Reyes. Iko. Hindi ka katapat ng Navy SEALs. Iko ay katumbas ng Delta Force. O, sa amin. Ang DevGru. Isa kang Tier 1 operator. Umiling si Reyes. Tinatapos lang po namin ang aming misyon. Hindi po mahalaga ang antas. Naramdaman ni Marcus na nainit ang kanyang muka. Ang taong tinawag niyang pandak at hindi gumagana ay isang elite mula sa isa sa mga pinakakilalang Special Forces unit sa mundo. Ikaw. Nung tinawag kita. Ako. Ako po si Joaquin Reyes, pinutol ni Reyes ang kanyang sasabihin. Hindi po mahalaga ang ibang pangalan. Ang kanyang kalmadong sagot ay mas masakit kaysa sa anumang mura na tumusok sa yabang ni Marcus. Kailangan ni Evelyn na kumpirmahin ang huling tanong. Nanginginig ang kanyang boses nang magtanong kung gayon. Lahat nangyari sa pool. Ang iyong kakayahan sa pagsisit. At ang teknik na ginamit mo para talunin ako. Lahat. Lahat ba yon ay totoo? Hindi isang panloloko. Sa unang pagkakataon, tinitigan ni Reyes si Evelyn ng kanyang malalim na mga mata. Lumalaki po ako sa dagat. Ang kanyang boses ay nanatiling tahimik, ngunit ang bigat nito ay bumalot sa buong briefing room. Hindi po ako niloloko ang tubig. At hindi ko po niloloko ang tubig.
Nanigas ang hangin sa briefing room. Light reaction regimen. Ang mamuhangang ilang instruktor at intelligence officer na nakakalam ng bigat ng pangalang iyon ay namutla, hindi sila makapaniwalang nakatinginan. Ang LRR ay hindi isang simpleng pangalan ng unit. Ito ang pinakamatulis na sandatang Pilipinas, ang huling depensa laban sa terorismo, at ang pinakalihim na puwersa. Noon lang napagtanto ni Evelyn kung gaano siya naging mangmang. Narinig na niya ang tungkol sa LRR, ang pinakamalakas na counterterrorism unit sa Timog Silangang Asya. Mga espesyalista sa hostage rescue at high-value target missions. Mga multo na nagsasagawa, na pinakalihim at nakamamatay na mga operasyon. Sila ay katumbas ng Delta Force ng US Army o ng DevGru ng Navy. Ang kanilang pag-iral ay isang top secret. Ang lalaking tinawag niyang pandak, ang lalaking ininsulto niya na hindi gumagana, ay isa sa kanila. Naging blanko ang isipan ni Evelyn. Naalala niya ang lahat ng salitang binitiwan niya noong unang araw. Kung matatalo mo ako, baka payagan pa kitang gumawa ng anak sa akin. Ang masalitang iyon ay hindi na isang simpleng insulto, kundi isang kalapastanganan. Naramdaman niyang nasusuka at kinagat ang kanyang labi. Ang katahimikang ipinakita niya ay hindi kahinaan. Iyon ay ang pasensya, ang isang matandang pinapanood ang isang batang nagmamaktol. Ang mamukha ni na Marcus at Kyle ay mas kalunos-lunos pa. Hindi nila makayanan ang kahihiyan ng kanilang kayabangan. Sila, na mayabang ang pagiging pinakamalakas sa mundo bilang Navy SEALs, ay tinrato ang maliit na lalaking iyon na parang hayop. Ngunit ngayon, napagtanto nila na sila ang mga batang nagbabato ng mga bato sa isang dambuhalang bundok. Naalala ni Marcus ang sinabi niya, pangmatanda ang tubig dito. Ang toto, ang matanda ay nakatayo roon. At siya ang batang nagiyak sa tabing ng tubig. Kinailangan ni Colonel Thorne na basagin ang nakakabinging katahimikan. Mabigat siyang nagsalita, ang kanyang boses ay puno ng paggalang kay Reyes. Nang humingi ako ng karagdagang impormasyon tungkol sa iyo sa AFP, naging napakasensitibo nila. Noong una, formal na pagtanggi lang ang natanggap ko. Ngunit kaninang umaga, pagkatapos mong makuha ang kuta na iyon na parang multo, isang matagal ko ng kaibigan, isang general mula sa AFP General Headquarters, ang tumawag sa akin. Isang pangungusap lang ang sinabi niya. Iron, hawak mo ang isang miyembro ng LRR. Huwag mo siyang sasaktan. Yaman naming lahat ang batang yan. Lumipat si Colonel Torna sa screen. Ang ipinakita ngayon ay hindi ang malinis na personnel file ni Reyes, kundi isang walang katapusang listahan ng mamedalya at parangal. Lahat ng Amerikanong opisyal sa briefing room ay napahinto sa pahinga. Ang maiyon. Si Evelyn ay lumaki sa isang pamilyang militar at may kaalaman sa mga medalya ng iba't ibang bansa. Nanlaki ang kanyang mga mata sa pakabigla. Iyon ay isang Distinguished Conduct Star. Iyon ay isang Gold Cross Medal. Taka, 7 unit citations. Ipinaliwanag ng koronel. Nanginginig ang kanyang boses. Ang maito ay hindi mamadalyang ibinibigay dahil lang sa pagiging numero 1 sa training. Ang maito ay iginagawat lamang sa masundalong naksugal ngang kanilang buhay sa labanan at nagpakita ngang kabayanihan. Mga medalyang kahit sa buong buhay mo sa serbisyo ay bihira mong makita. Dahan-dahan niyang itinuro ang listahan. Karamihan sa mga tala ay nananatiling classified. Ngunit ito ang pinayagang ilabas. Ilang taon na ang nakalipas. Sa isang cargo ship rescue operation mula sa mga pirata sa baybayin ng Somalia, siya ang nanguna sa team, pumasok sa tulay ng barko habang umulan ng bala, at magisanggi niligtas engi kapitana na neutralize engi tatlonggi pirata. Ang kanyang edad noon ay 25. Ilang taon na ang nakalipas. Sa isang lihim na operasyon sa isang gubat sa Timog Silangang Asya para iligtas ang isang kaalyadong intelligence agent, nagtago siya sa ulan sa lupeng 3 araw at 3 gabi, pumasok sa gitna ng kampo NKW, at tumakas kasama ang agent. Nalaman lang ng kawe na nawawala ang agent kinaumagahan.
At ang pinakabago, sa isang lugar ng kaguluhan sa gitnang silangan, nang maisolata ang isang kaalyadong unit, tumagos siya sa linyang kaway, pinangunahan ang nasugatan, at bumalik sa kampo. 6 na butas ng bala ang natakpuan sa kanyang uniforme. Ngunit iniulat niyang wala siyang kahit isang galos. Hindi na makatayo si Evelyn. Ang lalaking tinapik niya sa braso at tinawanan na anong magagawa niyan ay isang halimaw na nakaligtas sa mas maraming impyerno kaysa sa mararanasan niya sa buong buhay niya. Ang training na ginawa nila sa pool ay isang simpleng warm-up lamang para sa kanya. Sa wakas, nanginginig na nagtanong si Marcus, kung gayon, lahat ng training na ginawa namin, para sa iyo, laro lang ngang bata. Nagpakita lang kami ngang nga kabulastugan sa harap mo. Lahat ng tingin ay muling napunta kay Reyes. Dahan-dahan siyang umiling. At sa unang pagkakataon, nagsalita siya ng mas mahaba at may sinseridad. Hindi po, Sargento Marcus. Ang kanyang boses ay nanatiling tahimik, ngunit nakuha nito ang atensyon ng lahat sa briefing room. Ang mataktika ng US Navy SEALs ay nasa ibang antas kumpara sa aking mga naranasan. Lalo na ang inyong sistematikong command and control at ang napakalaking paggamit ng firepower. Ito po ay isang bagay na dapat matutunan ng LRR. Huminga siya ng malalim. At ang teamwork. Ang teamwork na ipinakita ninyo ay tunay na kahanga-hanga. Ang paraan ng pagsuporta ng Alpha at Bravo team sa isa't isa para makuha ang bakal na pader na iyon ay nakakabilib. Masyado po kasi akong nasanay na kumilos ng mag-isa. Ang kanyang mapakumbabang sagot, gayunpaman, ay naging isang matalim na punyal na tumusok sa puso ng Amerikanong sundalo. Sinabi niyang pumunta siya ron para matutunan ang teamwork na kulang sa kanya. Ibig sabihin, sa lahat ng iba pang aspeto personal na kakayahan sa pakikipaglaban, kakayahan sa pagsisit, kasanayan sa infiltration, katapangan na lampasan na niya sila ng malayo. Napagtanto nila na si Reyes ay nakmamasid sa kanila para matuto. Habang sila ay hinuhusgahan at pinagtatawanan siya, ang totoo ay baliktad. Siya ang tunay na instruktor, at silang lahat ay maestudyanteng sinusubok niya. Tapos na ang briefing. Walang imik na lumabas ang masundalo na parang umaalis sa isang buro. Walang sinuman ang makatingin kay Reyes. Nahihiya sila sa kanilang mga trident tattoo, ang simbolo ng kanilang pagiging Navy SEALs. Tanging si Evelyn ang nanatiling nakatayo ron, hindi makagalaw. Kailangan niyang lumapit sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Ngunit kung hahayaan niya siyang umalis ng ganito, pakiramdam niya ay hindi niya mapapatawad ang kanyang sarili habang buhay. Kinagabihan, isang hapunan ang inihanda bilang paalam kay Joaquin Reyes. Karaniwan, ito ay magiging isang maingay na party na tipikal sa mga Navy SEALs. Ngunit ang kapaligiran sa kainan ay kasing bigat ng isang burol. Sina Marcus at Kyle, na tumawag sa kanyang pandak, ay hindi man lang makalapit sa kanyang mesa. Sa halip, ang ibang mga Amerikanong sundalo ay dahan-dahang lumalapit sa kanyang mesa, na parang mga peregrinong bumibisita sa isang banal na lugar. Dala nila ang mga basong may tubig sa halip na beer, at sa kanilang hirap na Tagalog, sinasabi nila ang salamat po o ang galing ninyo, at saka mabilis na umaalis. Sa kanilang mga mata, wala ng paghamak o pag-usisa. Tanging ang pagkamangha sa isang buhay na alamat at ang kahihiyan sa kanilang sariling kayabangan. Tinanggap ni Reyes ang lahat ng magalang na pagalang na iyon ng may parehong kalmadong ekspresyon tulad ng hayak na paghamak noong unang araw. Tahimik lang siyang kumakain. Si Evelyn ay nag-iisang nakaupo sa pinakamadilim na sulok ng kainan. Hawak niya ang kanyang basong ng beer ng napakahigpit na halos mabasag ito, ngunit hindi siya makainom. Ang kanyang sikmura ay bumabaliktad. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na umuulit ang mga salitang binitiwan niya, na nagpapahirap sa kanya. Gumagana pa ba yan? Ang mga salitang iyon ay naging isang sumpa na ngayon ay nakatutok sa kanyang sariling kaluluwa. Hindi niya maintindihan kung paano niya nagawang sabihin ang ganoong kasuklam-suklam na mga salita sa harap ng isang halimaw, hindi.
sa harap ng isang bayani. Dahil sa kanyang mataas na pagtingin sa sarili, ang kanyang kahihiyan ay parang tumutusok sa kanyang buto. Sa sandaling iyon, isang anino ang tumakip sa kanyang mesa, si Reyes pala. Dala niya ang isang basong tubig at tahimik na umupo sa tapat niya. Ayos lang po ba kayo, Teniente Foster? Sa kanyang mababang boses, napanginig si Evelyn. Hindi niya mayangat ang kanyang muha. Patawad, ang kanyang boses ay nanginginig na lumabas. Patawad po talaga. Hindi ko alam. Hindi ko alam ang aking ginawa. Ang aking sinabi. Ayos lang po. Ang sagot ni Reyes ay napakakalmado, na lalong nakpasakit sa puso ni Evelyn. Naintindihan ko po. Ang pagiging mayabang ay tandangang isang malakas na unit. Kung wala ang yabang na iyan, hindi makakaroon ng kasikatan ang Navy SEALs ngayon. Mayroon din po akong yabang para sa aking unit. Hindi siya nagalit. Hindi siya nanisi. Sinabi lang niyang naiintindihan niya. Ang kabutihang loob na iyon ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal para kay Evelyn. Naramdaman niyang napakaliit at napakapangit niya. Sa sandaling iyon, lumapit si Colonel Thorne at inilagay ang kanyang makamay sa kanilang magabalikat. Ang kanyang ekspresyon ay mas seryoso kaysa dati. Kayong dalawa, sumama kayo sandali sa aking opisina. Sa opisina ni Colonel Thorne, pinaupo niya silang dalawa sa sofa habang siya ay nakasandal sa kanyang mesa. Hawak niya ang isang pulang telegrama na may tatak na top secret. Teniente Reyes, may kailangan tayong kumpirmahin bago ka umalis bukas. Tumingin si Thorne kay Evelyn. Teniente Foster, marahil ay mas mabuti na narito ka rin. Tiningnan niya ang telegrama at nagsalita. Nagulat ako sa talaan ng iyong mga medalya. Ngunit kasabay nito, mayroon akong isang hindi masagot na tanong. Bakit ang isang bayaning tulad mo ay ipinadala sa isang simpleng exchange training program na tulad nito? Bahagyang nanigas ang ekspresyon ni Reyes. Sa unang pagkakataon, nakita ni Evelyn ang bahagyang panginginig sa kanyang malalim na mga mata. Hindi ito galit o takot. Ito ay isang emosyon na mas malapit sa malalim na kalungkutan. Kaya ginamit ko ang lahat ng aking koneksyon. Pinilit ko ang mga opisyal sa Pentagon sa Washington. Halos takutin ko ang aking kaibigan sa AFP General Headquarters. At sa wakas, nalaman ko kung bakit ka talaga napunta rito. Dahan-dahang binasa ni Thorne ang telegrama. Halos isang taon na ang nakalipas, sa isang bansa sa silangang Aprika na may digmaang sibil. Isang insidente ang naganap kung saan ang isang Philippine Engineering Contingent na bahagi ng UN Peacekeeping Force, PKF, ay napaligiran ng marebelde. Ang iyong LRR team, na siyang pinakamalapit nun, ay agarang ipinadala. Ipinikit ni Reyes ang kanyang mga mata. Ang operasyon ay naging matagumpay. Ang iyong team ay nakalusot sa pagkupkop ng mga rebelde at nailigtas ang kontingen. Ngunit nang ibigay ang utos na umalis, tumanggi ka. Halos tumigil ang puso ni Evelyn. Pagtanggi sa utos. Para sa isang sundalo, iyon ay katumbas ng isang hatol na kamatayan. Ayon sa ulat, may isang maliit na nayon sa inyong ruta palabas na nasusunog. Ang nakatatas na opisyal ay nagutos na iwanan ang lugar na operasyon at pumalik agad. Ngunit pinatay mo ang iyong radyo. At mag-isa kang pumasok sa nasusunog na nayon na iyon. Bumigat ang boses ni Thorne. Dun, natakpuan mo ang isang maliit na ampunan kung saan itinago ngang marebelde ang kanilang masarili gamit ang masibilyan bilang panangga. At ma-improvised explosive device, IED, na nakatanim sa buong gusali. May gisa kang nakpasya na neutralize ang tatlong rebelde at dinisarma ang mga pampasabog. At iniligtas mo ang 12 bata na umiyak sa gitna ng usok. Nang ilabas mo ang huling bata, sumabog at gumuho ang gusali. Isang katahimikan ang bumalot sa opisina. Iniligtas mo ang 12 bata, Teniente Reyes. Ngunit kasabay nito, hayagan mong sinuway ang direktang utos ng iyong commander. Inilagay mo sa panganib ang buong unit.
Isang unilateral na pagkilos na maring maktulot ang malaking diplomatikong problema. Tumingin si Thorn kay Reyes. Kaya, sa halip na makatanggap ng medalya ang kabayanihan, dumaan ka sa isang court martial. At bilang parusa, ipinatapon ka sa malayo at liblib na lugar na ito para sa exchange training. Ibinaba ni Thorn ang telegrama. Iniisip nila na masyado kang emosyonal at kailangan mong matutunan ang sistematikong chain of command at teamwork. Kaya kanila ipinadala rito, sa training facility ng Navy SEALs. Umasa silang kami ang maktutuwid sa iyo. Isang kabalintunaan ang pumuno sa opisina. Ipinadala nila ang isang bayani na mas pinahalagahan ang buhay kaysa sa utos para turuan ng teamwork at disiplina. At binigyan nila ang bayaning iyon ng isang hindi may larawang insulto. Ang huling katotohanan ito ay lumampas na sa kayang tiisin ni Evelyn. Napagtanto niya na ang taong ininsulto niya ay hindi lamang isang elite special forces operator o isang bayani ng digmaan. Siya ay isang tunay na bayani na isinugal ang lahat para iligtas ang mga bata. At siya, sa ganong tao. Ako. Hindi na makahinga si Evelyn. Ang mainit na luha ay bumuhos mula sa kanyang nga mata na parang isang nasirang dam. Mula sa kanyang upuan, bumaksak siya sa sahig at nagsimulang humagulgol na parang isang bata. Hindi ito luha ng simpleng kahihiyan o pagsisisi. Ito ay isang sigaw ng kaluluwa na may halong pakasuklam sa kanyang sarili at pakamangha sa kadakilaan ng isang tao. Ang opisina ni Colonel Thorn ay napuno ng hagulgol ni Evelyn. Nakaupo siya sa sahig. Ang kanyang mukha ay nakasupsop sa kanyang makamay, at malakas na nangingini ang kanyang mabalikat. Ang kanyang perpektong pagkatao bilang isang sundalo, ang kanyang yabang bilang isang Navy SEALs instructor, ay nadurog at naging abo. Anong ginawa ko? Hindi niya man lang maayos na mabuo ang kanyang masalita. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay lubusang dumagan sa kanya. Itinaas niya ang kanyang mukha, at sa kanyang mukhang basang-basang luha, tinitigan niya si Reyes. Ang mukha ni Reyes ay nanatiling kalmado, ngunit sa kanyang malalim na mga mata, isang manipis na kalungkutan ang lumitaw, hindi malaman kung dahil ba sa kanyang nakaraan na narinig o dahil sa babaeng umiyak sa kanyang harapan. Bakit? Bakit mo tiniis ang isang tulad ko? Hagulgol ni Evelyn. Bakit mo tiniis? Nung sinabi ko sa iyo ang lahat ng masasamang salitang iyon. Bakit? Bakit hindi mo ako? Naisip niya na sana'y sinuntok o minura na lang siya. Ang katahimikan na ito, ang pag-unawang ito, ang lalong nagpahirap sa kanya. Tahimik siyang tinitigan ni Reyes, at dahan-dahang lumuhod sa kanyang harapan. Hindi niya sinubukang punasan ang kanyang maluha. Tinitigan lang niya siya sa parehong antas ng mata. Tumayo ka, Teniente Foster. Ang kanyang boses ay mababa at matigas. Hindi basta-basta sumusuko ang isang sundalo. Sa kanyang nga salita, pilit na nilunok ni Evelyn ang kanyang pag-iyak. Hindi siya sinisi. Hindi rin kinaawaan. Inutusan lang siya na tumayo muli bilang isang sundalo. Pinagsisisihan mo ba? Sa wakas ay nangingini na tanong ni Evelyn. Tungkol sa kanyang pagsuway sa utos, hindi po. Isang sagot na walang bahid ng pag-alinlangan. Pero ang iyong karera, lahat ng iyong pinahirapan. Ang karera po ay hindi mas mahalaga kaysa sa buhay ng isang bata. Sinabi niya ito ng napakasimple at malinaw, na parang sinasabi ang isang batas ng kalikasan. Para sa kanya, hindi ito isang paksa para sa debate o pilosopiya. Ito ay isang katotohanan. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Evelyn ang tunay na lakas ni Reyes. Hindi ito ang kanyang lung capacity na higit sa 7 minuto, o ang kanyang kakayahang gumalaw sa tubig na parang isda, o ang kanyang kasanayan sa infiltration na parang multo. Ang kanyang tunay na lakas ay ang matatak na paninindigang ito na hindi matitinak ng anuman. Ang ubot ng kanyang kaluluwa. Para sa kanya, hindi mahalaga ang opinyon o insulto ng iba. Kung ikukumpara sa halagang kanyang pinoprotektahan,
Ang pangungutya ni Evelyn ay kasing walang kabuluhan ng isang dumaan na hangin. Nanginginig na tumayo si Evelyn. Sa tulong ni Colonel Thorne, sa wakas ay naayos niya ang kanyang tindig. Pinunasan niya ang kanyang mukang basang-basang luha at sipon gamit ang likod ng kanyang kamay. At sa isang perpekto at matikas na postura na hindi pa niya nagawa sa buong buhay niya, sumaludo siya kay Reyes. Teniente Joaquin Reyes. Ang kanyang boses ay nanginginig pa rin, ngunit mayroon itong determinasyon na parang bakal. Ngayong araw, may natutunan ako sa iyo na hindi ko malilimutan habang buhay. Kung ano ang itsura ng isang tunay na sundalo. Kung ano ang tunay na lakas. At kung gaano kapangit at kasuklam-suklam ang aking kayabangan. Naramdaman ko ito hanggang sa aking mga buto. Mula sa kaibuturan ng aking puso. Humihingi akong tawad. Hindi niya ibinaba ang kanyang kamay hanggang sa tanggapin niya ang kanyang saludo. Tahimik na tinanggap ni Reyes ang kanyang saludo. Marami rin po akong natutunan dito, Teniente Foster, sabi niya. Dahil po sa inyo, natutunan kong maging mas mapagpasensya. Isang napakamanipis, halos hindi nakikitang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. At nang makita ko po ang teamwork na ipinakita ninyo at ng inyong mga kasamahan, napag-isipan ko pong muli ang aking mga ginawa. Naisip ko po na kung hindi ako nag-isa nun, marahil ay mas marami pa akong batang nailigtas ng mas ligtas. Salamat po sa pagtuturo sa akin ng aking mga pakukulang. Ikinonekta niya ang dahilan ng kanyang parusa ang unilateral na pagkilos sa kanyang natutunan dito. Ginawa niyang isang pagkakataon para sa paglago kahit ang kanyang pagpapatapon. Kinaumagahan, araw ng kanyang pag-alis. Isang hindi opisyal na seremonyang palam ang ginanap sa runway. Kahit walang utos mula kay Colonel Thorne. Lahat ng Navy SEALs at instruktor sa training facility ay nakapila. Ang maingay na tawanan na ng insulto sa kanya noong unang araw ay wala na. Tanging isang mabigat na katahimikan na puno ngang pagalang ang bumalot sa runway. Sina Marcus at Kyle ang nasa harap. Ang kanilang nga mata ay namumula at puno ngang dugo, na parang hindi sila natulog buong gabi. Dumaan si Reyes sa harap nila, dala ang isang duffel bag. Tinawag siya ni Marcus, Teniente Reyes, hindi na niya siya tinawag na pandak. Mag-ingat po kayo, kayo po ang tunay, kami po ang mga tanga. Inilahat niya ang kanyang kamay ng may pag-alinlangan. Mahigpit na hinawakan ni Reyes ang kanyang kamay. Tunay din po kayo, Sargento, isang mahusay na sundalo. Naglakad si Reyes sa pagitan mga nakapilang sundalo papunta sa transport plane. Sa kanilang magatingin, isang emosyon na lang ang natira. Paggalang, si Evelyn ay nakatayo sa pinakalikod ni Kepila, malayo, pinagmamasdan siya. Wala siyang lakas ng loop na lumapit. Sa pamamagitan ng panunod sa kanyang pag-alis bilang isang sundalo, ipinapakita niya ang kanyang huling paggalang. Bago umakyat sa rampa ng eroplano, huminto si Reyes ng ilang sandali at tumingin sa direksyon kung nasaan siya. Sa pagtawid ng runway, naktama ang kanilang ngatingin sa hangin. Tahimik na tumango si Evelyn. Isang malalim na tango na may kasamang pangako na hindi niya malilimutan habang buhay. Bahagyang tumango rin si Reyes bilang tugon. At saka siya nawala sa loop ng eroplano. Umingay ang makina NG transport plane at lumipad dito. Ang eroplano ay umangat sa ibabaw ngasol na karagatan sa timog at lumipat patungo sa kalangitan kung saan siya nanggaling. Lumapit si Colonel Thorne kay Evelyn. Nakatanggap tayo ngang isang problema mula sa AFP at hiniling na ayusin siya, mapait niyang sabi habang nakatingin sa nawawalang eroplano, ngunit ang resulta. Ang problema, na iyon ang dumurok sa ating lahat. At muli tayong binuo bilang mas mabuting nga sundalo bago siya umalis. Hindi umimik si Evelyn. Tinitigan lang niya ang dagat na sinabi ni Reyes na kanyang pinaaralan. Para sa kanya, ang dagat na iyon ay hindi na isang lugar ng pagsasanay. Ito ay ang dagat ngang isang bayani na may lalim na hindi niya kayang unawain. Lumingon siya.
at naglakad papunta sa dambuhalang indoor training facility na kanyang ininsulto. Sa kanyang mahakbang, sa halip na ang dating yabang, mayroon ng isang tahimik at mabigat na katulad ng kay Reyes. Ang pamanangang maliit na higanteng iyon ay nagsisimula pa lang sa training facility na ito. Kinabukasan matapos umalis si Teniente Joaquin Reyes, isang kakaibang katahimikan ang bumalot sa Joint Maritime Training Center. Ang dambuhalang pasilidad ay tila nabakante sa isang gabi. Ang malalakas na sigaw nga na trainee, ang matinis na pito nga instruktor, ay hindi nakasing sigla nga dati. Isang dinakikitang belo na may pangalang Joaquin Reyes ang tila tumakip sa lahat ng tunog. Lalo na ang dambuhalang indoor training facility. Para sa mga Navy SEALs, ito ay naging isang lugar na may ibang kahulugan. Hindi na ito isang entablado para sa kanilang yabang. Ito ay ang lugar ng kanilang kahihiyan, kung saan nadurok ang kanilang kayabangan, at kasabay nito, isang banal na lugar kung saan nila nasaksihan ang isang tunay na hindi nila basta-basta malalapastangan. Si Teniente Evelyn Foster, matapos ang lahat ng pagsasanay sa araw na iyon, ay mag-isang bumisita ron sa hating gabi. Walang tao sa trainingan. Ang ibabaw ng tubig ay kasing kalmado ng isang salamin, ngunit sa mga mata ni Evelyn, ang tubig ay maitim at malalim, dahan-dahan siyang umupo sa gilid ng pool. Ang amoy ngang klorine na may halong alimuom ay tumusok sa kanyang ilong. Sa gitna mismo ngang amoy na ito, binitiwan niya ang nakasuklam-suklam na salitang iyon. Baka payagan pa kitang gumawa nga anak sa akin. Pero, itayo mo muna yan. Tingnan natin kung gumagana pa ba. Sa tuwing naalala niya iyon, naramdaman ni Evelyn ang pagduduwal at kinagat ang kanyang tuyong labi. Naalala niya ang kanyang sarili na bumagsak sa kanyang harapan noong gabi bago siya umalis. Ang pag-unawang ipinakita niya, ang kanyang kadakilaan sa pagliligtas sa mga bata, at ang mga mababang insulto na ibinato niya sa kanya. Hindi niya malilimutan ang tahimik na mga matang iyon na tiniis ang lahat. Dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay at hinawakan ang tubig ng pool. Malamig. Ito ang kanyang dagat. Siya ay nag-ingay lamang sa ibabahong na tubig na ito, habang siya ay lumalangoy sa pinakamalalim na bahagi nito. Akala ko po'y narito kayo, Teniente. Sa isang mababang boses mula sa likuran, napanginig si Evelyn. Paglingon niya, nakatayo sina Marcus at Kyle. Ang kanilang mga mukha ay, wala na ang yabang ngang unang araw, sa halip, ito ay mabigat na parang dinadaganan ng isang malalim na pagsisisi. Ang kanilang dambuhalang mga katawan ay tila naging kaawawa. Namimiss ko siya, biglang sabi ni Marcus. Ngumiti ng mapait si Kyle. Namimiss. Ako, takot pa rin ako sa kanya. Napanaginipan ko siya kagabi. Nakatitik lang siya sa akin mula sa ilalim ng tubig. Walang sinasabi. Umupo si Marcus sa isang bangko sa tabingang pool. Tumingin ako sa salamin kaninang umaga. Ang nga walang kwentang kalamnan kong ito, parang basura. Isang hungkak na katawan. Sa harap ngang pandak na yon. Hindi, sa harap ng tenyenteng yon, isa lang akong malaking bata. Nanahimik sila. Ang kanilang yabang ay tuluyan ng gumuho. Ngunit sa mga na iyon, may ibang bagay na umusbong. Inialis ni Evelyn ang kanyang tingin sa tubig at tinitigan sila. Ang kanyang mga mata ay namumula, ngunit hindi na siya umiyak. Isang malamig na determinasyon ang makikita sa mga ito. Mga bata tayo. Mga tanga na hindi man lang alam kung ano ang tunay dahil sa sobrang yabang. Tumayo siya. Pero ang tunay nating pagsasanay ngayon pa lang magsisimula. Ang pagsasanay na tinatawag na pagpapakumbaba, na siya mismo ang nakturo sa atin. Sa parehong oras, si Colonel Robert Thorne ay nasa kanyang opisina, gumagawa ng huling ulat tungkol sa joint training. Ilang oras na siyang nakaupo sa harap ng monitor, hindi makapagsimula ng unang pangungusap. Inilagay niya ang kanyang makamay sa keyboard. Teniente Joaquin Reyes, hindi angkop para sa pagsasanay dahil sa unilateral na pagkilos. Napangisi siya at pinura ang buong pangungusap. Muli siyang naksulat.
Ipinamalas ni Teniente Reyes ang mga kasanayan na nakahihigit sa lahat ng aming kasalukuyang instruktor at piling sundalo sa lahat ng underwater at counter-terrorism simulations. Hindi rin ito tama. Masyadong inilalantad ang kanilang kawalan ng kakayahan. Sa huli, pinili niya ang isang napakamaingat at diplomatikong pangungusap. Ang partisipasyon ni Teniente Joaquin Reyes ng Philippine LRR sa exchange training na ito ay naging mahalaga sa pagpapalalim ng taktikal na pag-unawa sa pagitan ng ating dalawang Special Forces units, lalo na ang kanyang natatanging paraan ng underwater infiltration at ang kanyang matatak na paninindigan sa pagliligtas ng buhay ay nagbigay ng malalim na inspirasyon sa aming nga instructor at trainees, at magsisilbing mahalagang sanggunian para sa pag-unlad ng nga taktika ng Navy SEALs sa hinaharap. Inspirasyon. Pinili niya ang salitang iyon sa halip na pakabigla at takot. Pagkatapos ipadala ang ulat, kinuha niya ang secure na telepono, ang Tactical Development Department sa Pentagon. Dito si Colonel Thorne. Kailangan nating magdagdag ng isang bagong kurso sa curriculum ng instructor education para sa semestreng ito. Panggalan ng kurso, ang anino ng LAR. Isang case study ng mga operasyon ng Philippine Special Forces. Hindi ito theoretical. Mas malapit ito sa edukasyong pangkaisipan. Mga Ginoo, oras na para turuan ang ating mga bata kung gaano kamapanganib ang pahuhusga sa panlabas na anyo. Lumipas ang panahon. Ilang buwan na ang nakalipas mula nang umalis si Teniente Reyes. Isang bagong batch ng nga Navy SEALs trainees ang dumating sa training facility. Sila ay bata pa, punong enerhiya, at mayabang, na parang walang kinatatakutan sa mundo. Sa indoor training facility, isang bagong trainee ang tumingin sa isang maliit na opisyal mula sa isang kaalyadong bansa sa Asya at nagbulungan sa kanyang kasama. Hoy, tingnan mo yon. Marunong kayang bumaril ang panda na yon? Abot kaya ang talirin niya sa gatilyo? Bago pa matapos ang kanyang salita, isang dambuhalang anino ang humarang sa kanila. Si Sergeant Marcus Titan Cole, nanigas ang bagong trainee sa pagdating ngang instruktor, ngunit hindi sumigaw si Marcus tulad ng inaasahan. Tinitigan lang niya ang mata ng bagong trainee. Ang kanyang boses ay hindi kaising lakas para umalingongaw sa buong trainingan, ngunit mas mabigat ito kaysa sa anumang siga. Anong sinabi mo, trainee? Isang biro lang po, sarhento. Biro? Umiling si Marcus. Dito, hindi tayo humusga ngang tao batay sa kanyang tangkat o sa laki ngang kanyang braso. Hinawakan niya ang balikat ng bagong trainee ng may bigat na parang isang bundo. Humuhusga tayo batay sa kanyang mga mata, kung bakit siya narito, kung ano ang handa niyang ipaglaban at ikamatay. Iyon ang batayan natin. Ikaw, narinig mo na ba ang pangalang Joaquin Reyes? Malamang hindi. Tumingin si Marcus sa pool. Umupo ka. Traine. Ngayon, ikukuwento ko sa iyo ang isang kwentong mas nakakatakot pa kaysa sa anumang kwento ng digmaan na narinig ko. Isang kwento tungkol sa isang lalaking napakaliit at napakatahimik. Sa di kalayuan, isang mapait ngunit bahagyang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Teniente E. Foster habang pinapanood ang eksena. Ang mabutong iniwan niya ay tiyak na tumutubo. At sa parehong oras, sa kabilang panig ng mundo, sa isang liblib na baybayin ng Pilipinas, isang maliit na ampunan. Dinalaw ito ni Joaquin Reyes, na nakabakasyon. Wala siyang suot na uniforme o ranggo, kundi isang lumang t-shirt at maong lang. Nakaupo siya sa branda, tahimik na inayos ang isang sirang laruang robot na gawa sa kahoy. Isang 5 taong gulang na batang babae ang lumapit sa kanya at nagtanong, "Kuya?" Sagot niya nang hindi inaalis ang tingin sa laruan. "Sundalo ka po ba? Pero bakit hindi po kayo nakakatakot?" Sabi pong tito ko. Lahat daw pong sundalo, nakakatakot. Huminto si Reyes sa kanyang ginagawa.
Itinaas niya ang kanyang mukha at tiningnan ang nakniningning na dagat sa kabilangang branda. Isang tunay na dagat na hindi may kukumpara sa lalim at lawak sa dambuhalang pool sa trainingan. Humarap siya sa bata at ibinigay ang naayos na robot. At bahagya siyang ngumiti. Hindi ang sundalo ang nakakatakot. Ang kanyang boses ay tinangay ang hangin ng dagat. Ang tunay na nakakatakot ay ang pusong nakalimot na kung ano ang dapat nitong protektahan. Gabi muli sa Joint Training Center. Si Evelyn ay nanatiling nakatayo ng mag-isa sa harap ng dambuhalang pool. Hindi na siya pinahihirapan ng gaalaala ng araw na iyon. Ang kahihiyan ay naging bahagi na niya. Hindi ito isang tanikalang gumagapos sa kanya, kundi isang angkla ng pagpapakumbaba na pumipigil sa kanya na maging mayabang muli. Tumingin siya sa madilim na ibabaw ng tubig. Ang pinakasuklam-suklam na tanong na binitiwan niya nung araw na iyon ay muling lumitaw. Gumagana pa ba yan? Ngayon, alam na niya ang sagot. Higit pa sa gumagana, sagot niya sa kanyang isipan. Hindi sa paraang iniisip ko. Ang kanyang puso. Ang kanyang kaluluwa. Iyon ang gumagana. At iyon ay isang bagay na mas malakas at mas nag-aalap kaysa sa anumang bagay sa mundong ito na hindi ko kailanman makakamit, kahit na ialay ko pa ang aking buong buhay. Ang malalim na tubig ay nanatiling tahimik. Tulad ng lalaking iyon. At ang tubig na iyon ay may dalang bigat at lakas na hindi nila kayang sukatin. Mula nang dumating siya, wala nang sinuman sa training facility na iyon ang muling tumawag sa paglalaro sa mababaw na tubig bilang lakas. Kung nakatulong ang video na ito, mangyaring mag-subscribe, i-like, at mag-iwan ng komento. Malaking tulong ito para sa Luha TV.